Inalis na ang ban sa pag-angkat ng bigas pero hindi agad-agad makakarating sa pamilihan ang imported rice. Mahalagang umabot na yan sa palengke para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula nang ipatupad ang import ban sa bigas noong Setyembre, hanggang 5 piso na ang itinaas ng bigas sa pwesto ni JM. Kaya good news sa kanila, ngayong pwede na muli ang rice imports. From 45, naging 50 siya ngayon. Konti-unti naman yan, hindi naman biglaan na taas. Ayon sa Department of Agriculture, lean months ang buwan ng Enero at Pebrero. Ibig sabihin sa mga buwang ito, walang ani. Kaya naman mahalagang makarating na sa mga pamilihan ng imported na bigas para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Pero hindi pa agad-agad nakakarating sa mga pamilihan ng imported rice. Problema yan sa mga retailer na halos wala na ring mabiling local rice. Piling-pili na po talaga. Nagpunta kami sa rice mill, halos wala nang laman ang mga rice mills. Pag lumabas yung rice imported, sana ibababa din nila para susunod din ng local. Sa monitoring ng DA, bahagya lang naman ang naging pagtaas sa presyo ng bigas. Ang tumaas ng konti yung well-milled na imported, from 46 naging 47. Wala naman kaming ine-expect na mataasan na pagtaas kasi naging maganda naman yung production. Pero ramdam pa rin ang pagmahal na ito. Ang dati mong budget is kunyari 300, magiging 400 or 500 na iyon. Mabigat na ho sa amin dahil senior. Sinasalo rin ang pagmahal ng karinderyang ito dahil hindi maitaas ang presyo ng kanin. Pag nagtakal kami ng yung talagang kailangan isakto talaga ang takal para kumita naman. Gayunman, ayon sa Department of Agriculture, hindi ganon kalaki ang iminahal ng bigas kahit pa kumonti ang ini-import na bigas nitong 2025 kumpara noong 2024. Napatunayan natin na, 'di ba, kahit walang imported na bigas, walang talagang mabilisan na pagtaas. Ibig sabihin, yung pumapasok na bigas is beyond what the country needs. Inaasahang makakatulong din sa pagmura ng mga agri-products ang mga farm-to-market roads. Para hindi matulad sa ibang goose projects, pwede silang i-monitor ng publiko sa transparency portal na nasa testing stage na. Nakalagay po dyan magkano ang pondo ho natin, kailan nagsimula ito, sino ang contractor natin, so everything ito ba ay ilang percent na accomplishment. Ito ang tinatawag na Farm-to-Market Road Transparency Platform. Bukod sa makikita dito ang updates kaugnay ng iba't ibang proyekto, maaari rin ditong magreklamo ang mga mamamayan. I-click lang ang i-report, i-click ang report new issue, at dito, maaari na kayong mag-upload ng mga photos at videos bilang patunay sa mga proyektong nais nyong ireklamo. DA na rin imbis na DPWH ang magpapatupad ng mga ito. Gayunman, The DA may enter into a memorandum of agreement with LGUs, with DPWH in areas na kagaya nga nabanggit ni Director Christie, for example, sa BARM, where we have limitations. para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.